Guys, good evening. Inaantok na ako pero kailangan ko munang sagutin itong comment ni Chimken. Ang sabi niya, binasa mo lang, hindi mo naman in-explain kung ano. So, he was referring about my content, itong content na to, and that is about insurable interest. Sabi ko dyan na kapag wala yung insurable interest ay pwedeng maging void ang isang insurance policy, no? So, okay, first, gusto kong magpasalamat kay Chimken dahil nagtanong siya or nag-comment siya. Kaya nga sinasabi ko lagi na if you have further questions, you can comment your question kasi sa iksi ng short video, hindi mo talaga ma-explain lahat ng bagay. Okay, pangalawa, sa amin na nag-aaral ng batas, napakahirap pa rin. Napakahirap intindihin ng batas. Totoo lang. And kahit sa amin na mga nag-aaral, it takes us 1 semester na pag-aralan yung tinatawag na statutory construction, yun yung subject, para maintindihan mo kung paano binuo yung batas. But anyway, kahit na tapos na namin naipasa namin yung subject na yun, mahirap pa rin intindihin. But, to simplify things, ang ibig sabihin lang ng insurable interest is that meron kang financially affected ka kapag nawala or nagkasakit yung isang tao. So, for example, ang magulang mo na nagsusuporta ng pag-aaral mo, kapag mawala sila, pwede kang matigil sa pag-aaral. Okay? So, yan yung tinatawag na insurable interest. Ibig sabihin, dapat na-insure yung parents at ikaw ang beneficiary. No? So, nangyayari kasi yan. So, bakit siya void kung walang insurable interest? Tapos, pina-insure yung isang tao. Tapos, for example na lang, Chimken, ikaw na estudyante, supported by your parents, at sila hindi insured. Pag may mangyari sa kanila, pwede kang matigil sa pag-aaral. So, dapat lang insured ang parents mo at ikaw ang beneficiary. Para, if something happens to them, God forbid, ay hindi maapektuhan yung pag-aaral mo. Okay? So, bakit siya void kung walang insurable interest? Kasi, kapag hindi ka naman affected, kapag mawala ang isang tao, like for example, kapitbahay mo, or kakilala, or kahit sino, stranger, hindi sila pwedeng i-insure at ikaw ang beneficiary dahil hindi ka naman affected kung sakaling magkasakit sila or mawala sila. So, yan yung insurable interest na tinatawag. Nangyayari din, iniiwasan din ng batas na ang mangyari, i-insure mo yung isang tao, meron kang masamang balak, tapos like patayin mo sila, excuse me for the word, patayin mo sila para makaklaim ka ng insurance. Nangyayari yan kahit sa ibang bansa. And if you're familiar with the story of Nida Blanca, nababanggit yun, I'm not sure kung napatunayan ba talaga. So, void ang insurance ng isang tao kung walang insurable interest doon sa beneficiary, no? Kung pina-insure mo yung ibang tao, ikaw ang naging beneficiary, void yun. Kasi kung mawala naman sila, wala namang epekto sa iyo no? So iniiwasan niya ng batas. That is against the public policy or moral hazard ang tawag diyan. Gusto kong linawin na kung ikaw ay in-insure mo yung sarili mo, kahit sino pwede mong gawing beneficiary, no? Yung insurable interest ay para lang yan sa mga tao na ibang tao na ini-insure mo, for example, at ikaw ang beneficiary, no? But if we are talking about ikaw mismo ang in-insure or in-insure mo yung sarili mo, kahit sino pwede mong gawing beneficiary. Okay? I hope that makes it clear. And kung may question pa kayo, you can just comment, no? Hindi maaring meron pa akong ibang hindi nabanggit, no, regarding sa insurable interest. Marami pa yan. And I'll be happy to answer you with legal basis. Okay, good night.